Humakbang papasok ang isang may-ari ng sakahan sa bangko na may layuning kumuha ng salapi para bilhin ang bagong kagamitan sa pagsasaka para sa kanyang lupain. Tiningnan siya ng branch manager na puno ng pang-aalipusta, na may maruming damit, at ininsulto siya sa harap ng publiko, nagpanukala ng isang nakakahiyang pustahan. Hindi niya maisip na ang tahimik na lalaki ay may itinatagong sikreto na kayang sirain ang kanyang karera sa isang iglap. Susunod, sigaw ng teller mula sa kanyang counter. Dahan-dahang tumayo si Mang Tonyo mula sa waiting area. Ang kanyang mabibigat na bota ay nag-iwan ng bakas ng putik sa makinis na sahig na marmol na kuminang na parang salamin. Ang luma niyang salakot, na hawak niya sa kamay, ay bahagyang nanginginig dahil sa tensyon. Patawad po, kailangan ko pong mag-withdraw. Teka muna. Lumapit si Raka, ang branch manager, sa service desk na may matatag na hakbang. Ang kanyang mamahaling, magkasya sa katawang Amerikana, ay nagpakita ng malamig na liwanag mula sa kisame. Kanyang sobra-sobrang tinakpan ang kanyang ilong. Ano ang amoy na ito? 3 customer ang lumingon na may mukha ng pagkasuya. Isang babae na may matataas na takong ay umatras ng 2 hakbang ng natural. Patawad po, sir. Galing po ako sa bukid. Galing sa bukid? Malakas na tumawa si Raka. Ang kanyang boses ay umalingaunggaw sa buong bangko na sumasalamin mula sa mga haligi. Kaibigan, mali ka ng bangko. Hindi ito kooperatiba ng magsasaka sa baryo. Kumuha ng litrato si isang lalaking nakasuot ng suit kay Mang Tonyo gamit ang kanyang cellphone habang mahinang tumatawa. Ang isa pang customer ay bumulong sa tenga ng kanyang asawa. Parehong mahinang tumawa. Huminga ng malalim si Mang Tonyo, mas mahigpit na pinisil ang kanyang salakot, nararamdaman ang magaspang na dayami sa ilalim ng kanyang mga kamay na may kalyo. May account po ako dito. Kailangan ko lang pong mag-withdraw. Mag-withdraw? Lumingon si Raka sa kanyang mga kasamahan. Naghahanap ng suporta, maikli, at matalim siyang tumawa. Napakaganda. Tingnan ang kanyang mga damit at sabihin kung magkano ang maaari niyang mayroon sa kanyang account. Lumapit si Leo, ang supervisor, nang may pagtataka. Nakapulupot ang mga braso sa kanyang dibdib at ngumiti ng may malinaw na pagmamataas. Hayaan mo akong humula. Patuloy ni Raka nang walang awa. 10. 000 pesos. 5. 000 pesos. 4 na security guard ang nakamasid sa eksena mula sa pasukan, tahimik na parang mga estatwa. Walang sinuman ang namagitan upang pigilan ang palabas. Binuksan ni Mang Tonyo ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit itinaas ni Raka ang kanyang kamay, pinutol siya ng marahas. Alam mo ba, magpusta tayo. Kung mayroon kang positibong balanse sa iyong account, bibigyan kita ng doble ng kung ano ang mayroon ka. Ang buong bangko ay nanigas. 8 tao ngayon ang nakamasid sa eksena. 2 ang tahasang nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Itinuro ni Raka ang kanyang hintuturo sa automatikong salamin na pinto. Ang kanyang gintong singsing ay kuminang sa ilalim ng artipisyal na ilaw. Ngunit kung wala kang kahit 1,000 pesos, umalis ka dito kaagad at huwag nang bumalik. Pinisil ni Mang Tonyo ang kanyang salakot sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay namutla dahil sa lakas na ginamit niya upang pisilin ang gilid ng sombrero. Paano patutunayan ng lalaki na hindi siya tulad ng iniisip nila? Kung ang paninirang puri na ito ay nagagalit sa iyo, mag-subscribe ngayon at i-activate ang bell. Huwag palampasin ang epikong paghihiganti na magpapako sa iyo hanggang sa huling nakakagulat na bahagi. Nadulas ang salakot mula sa mga daliri ni Mang Tonyo, nahulog sa sahig na may tuyo at malungkot na tunog. 15 taon na ang nakakaraan. Ang parehong salakot, ang parehong mayabong na pulang lupa na kumapit sa tela. Si Tonyo ay 25 taong gulang at hawak niya ang titulo ng lupa sa kanyang kamay. Ang kanyang ama, si Mang Ben, ay nasa tabi niya sa ilalim ng veranda. Ang lupa na ito ay sa iyo na ngayon, anak ko. Gagawin ko itong mayaman. Ama, ipinapangako ko,
Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Ang isang tao ay hinuhusgahan sa kanyang karakter, hindi sa kung ano ang nasa kanyang bulsa. Niyakap ni Tonyo ang kanyang ama. Ang araw ay sumisikat sa walang lamang bukirin. Lahat ay tila posible sa ginintuang sandali na iyon. 10 taon na ang lumipas, si Tonyo ay nasa parehong bangko, mas bata, ngunit may parehong lumang damit pang trabaho. Isang manedier na nakasalamin ang tumingin sa kanyang mga dokumento ng may malinaw na paghamak. Mang Tonyo, wala kang sapat na collateral. Mayroon po akong sakahan. Ang lupa ay nagkakahalaga ng 3 beses ng halaga ng pautang na hinihingi ko. Madiin na isinara ng manager ang folder. Bumalik ka kapag mayroon kang isang bagay na konkreto na inaalok. Umalis si Tonyo sa bangko na walang laman ang kamay. Naghihintay ang kanyang asawa, si Aling Nena, sa lumang pick-up na nakaparada sa labas. Paano nila tinanggihan? Subukan natin sa ibang lugar. Ha? Mahigpit na kinapitan ni Tonyo ang manibela hanggang sa sumakit ang kanyang mga buko. Magtatagumpay ako nang walang sila. At kapag nagtagumpay ako, hinding-hindi ko makakalimutan kung paano nila tinrato ang mga taong tulad natin. 5 taon na ang nakakaraan, may sakit si Aling Nena na nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakakalat sa puting unan. Hawak ni Tonyo ang kanyang marupok na kamay na parang tuyong dahon. Nagtagumpay ka ng mag-isa, Tonyo. Lumaki na ang sakahan. Salamat sa iyo. Palagi kang naniwala sa akin. Maaari mo bang ipangako ang isang bagay? Mahina siyang umubo. Mahigpit na pinisil ang kamay ng kanyang asawa sa huling lakas niya. Huwag kang magbabago kailanman. Huwag kang magsuot ng suit. Huwag kang magpanggap na hindi ikaw. Hindi ka tinutukoy ng pera. Ipinapangako ko, mahal ko, hahusgahan ka ng mga tao. Hayaan mo sila. Isang araw, matututo sila. Isang kamay sa balikat ni Mang Tonyo ang humila sa kanya mula sa mga alaala. Kumurap siya, bumalik sa kasalukuyan. Nakatayo ang security guard sa tabi niya na nakalahad ang kamay upang anyayahan siyang tumayo. Iniutos po kayo ng manager na umalis. Tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang salakot sa sahig. Pagkatapos ay tiningnan si Raka na malakas na tumatawa kasama ang 2 customer. Tama ang kanyang asawa. Hinuhusgahan ng mga tao, ngunit marahil ngayon ang tamang araw upang ituro ang aral na sinabi ni Aling Nena. Yumuko siya at kinuha ang kanyang salakot, tahimik na nilinis ang alikabok, mabagal at marangal na kilos, muling isinuot sa kanyang ulo. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa mga mata ni Raka, walang galit sa kanyang tingin, tanging malamig at matatag na pagpapasiya. Lumapit si Mang Tonyo sa marmol na service desk muli, inilapag ang kanyang pitaka sa malamig na ibabaw. Kailangan ko lang pong mag-withdraw. Mayroon po akong mga dokumento. Nag-cross arms si Raka. Ang kanyang ngiti ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Dokumento. Sigurado po ba kayong may account kayo dito? Opo. May account po ako, numero 478,235. Binuksan noong 1995, binuksan ni Mang Tonyo ang kanyang lumang leather wallet. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang naghahanap ng ATM card. Lumang piraso ng papel ang nahulog sa mesa, mga resibo na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Isang maliit na larawan ni Aling Nena. Kinuha ni Raka ang isa sa mga resibo gamit ang dulo ng kanyang daliri. Tiningnan ito at tumawa ng mahina. Ito ay mula pa noong 1995, kaibigan. 30 taon na ito. Dahil doon nga po, matagal na akong customer, palaging nagbabayad ng lahat sa tamang oras. Lumapit si Leo, ang supervisor, habang inaayos ang kanyang pulang kurbata. Ano ang problema dito, Raka? Sinasabi ng ginoong ito na may account siya, ngunit tingnan mo kung sa anong kalagayan siya dumating. Nagpalitan ng tingin ang dalawa na puno ng pagsasabwatan. Umiling si Leo nang may pagtutol. Sa wakas ay nakita ni Mang Tonyo ang kanyang card, ibinigay kay Raka. Ito ang aking card. Kinuha ni Raka ang card sa pagitan ng kanyang hintuturo at hinlalaki na parang kontaminado ito. Iniscroll niya ito sa computer reader.
naghintay na lumaki ang kanyang mga mata sa isang bahagyang nakikitang segundo at pagkatapos ay bumalik sa normal, natatakpan ng kanyang karaniwang pagmamataas. Totoo nga, may account. Ibinigay niya ang card sa pamamagitan ng pag-slide nito sa mesa, ngunit kailangan kong i-verify ang ilang bagay bago payagan ang anumang transaksyon. I-verify na gusto ko lang mag-withdraw ng 500,000 pesos, 500,000 pesos? Malakas na tumawa si Raka. 3 customer ang mabilis na lumingon. Sir, sa lahat ng respeto, kailangan ko ng patunay ng pinagmulan ng pondo. Ano ang ibig mong sabihin? Pera ko ito. Protocol ng bangko, anti-money laundering law. Ang malalaking halaga ay nangangailangan ng karagdagang dokumentasyon. Huminga ng malalim si Mang Tonyo, sinisikap na panatilihin ang kanyang kalmado na nagsimulang bumagsak. Anong dokumentasyon? Tax returns ng huling 5 taon, titulo ng lupa, mga dokumento ng sakahan na sinasabi mong mayroon ka, dalhin ang lahat ng iyon. Walang nagsabi sa akin. Kung gayon, hindi ko maibibigay ang pondo. Humakbang pasulong si Leo, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit nagtatago ng matalim na dulo ng bakal. Naiintindihan mo ang aming posisyon, hindi ba? Sa batas na ito sa money laundering, kailangan naming maging napakaingat. Ipinikit ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata sa isang segundo. Nang buksan niya ang mga ito, mas mababa ang kanyang boses, paos. Ginagawa ninyo sa akin ito dahil lamang sa aking mga damit, hindi ba? Nagsinungaling si Raka ng walang pagkurap. Ito ay karaniwang pamamaraan lamang. Karaniwan? Ang lalaking nakasuot ng suit doon ay na-serve sa loob ng 5 minuto nang walang anumang tanong. Siya ay isang priority customer. Ako ay customer sa loob ng 30 taon. Mas malakas na lumabas ang boses ni Mang Tonyo kaysa sa kanyang nilayon. 4 na tao ang lumingon. Isang matandang babae na may puting buhok ang tumingin sa kanya nang may malalim na pagtutol. Isang batang executive ang tahimik na nagre-record sa kanyang cellphone. Yumuko si Raka sa mesa. Naging malamig ang kanyang boses. Makikinig ka, matanda. Hindi ko na uulitin. Nang walang dokumento, walang withdrawal. Kung hindi mo gusto, maaari mong isara ang account at umalis. Isara ang account, tama. Dalhin mo ang iyong baryo sa ibang lugar. Mahigpit na kinapitan ni Mang Tonyo ang card sa kanyang kamay. Namutla ang kanyang mga buko. Tumingin sa paligid. Walang sinuman ang may balak tulungan siya. Lahat ay iniiwasan ang kanyang tingin. Marahil tama si Leo, dapat ay mas maayos siyang magbihis, magsuot ng malinis na kamiseta. Palaging sinasabi ni Aling Nena na hindi ka tinutukoy ng damit. Ngunit ngayon na nakatayo siya doon at tinitingnan na parang basura, nagtanong si Mang Tonyo sa sarili. Marahil mali siya, marahil ay iba ang paggana ng mundo kaysa sa kanyang iniisip. Naalala niya ang unang pagkakataon na humingi siya ng pautang, ang parehong pang-iinsulto, ang parehong paghamak na tingin, ang parehong bangko. Sa katunayan, ng panahong iyon ay sumumpa siya na hinding-hindi na niya mararanasan iyon muli at ngayon ay nangyayari na naman. Ang pagkakaiba ay ngayon ay mayroon siyang pera, maraming pera, ngunit mahalaga ba kung walang sinuman ang sineseryoso siya? Ano ang silbi? Ibinulsa ni Mang Tonyo ang card sa kanyang pitaka. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, mabigat na parang tingga. Sige po, mahina niyang sabi. Hahanapin ko ang mga dokumento. Magandang desisyon. Tinitingnan na ni Raka ang susunod na customer. Umalis si Mang Tonyo. Sa paghakbang ng 3 beses patungo sa pinto, gumulong ang kanyang mga paa sa makintab na sahig. Paano kung sumuko na lang siya? Maaari siyang mag-withdraw ng pera sa ibang bangko. Hindi niya kailangang patunayan ang anuman sa mga walang laman na taong iyon, ngunit umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Nena sa kanyang ulo. Isang araw, matututo sila. Huminto si Mang Tonyo sa gitna ng bangko, binalansi niya ang kanyang mga kamay sa bulsa, nararamdaman ang kanyang cellphone. Mayroon siyang numero ni Attorney David, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Mayroon siyang mga dokumento sa kanyang email, mayroon siyang patunay ng lahat.
Ang tanong ay kung sulit ba ito. Tumingin siya sa likod. Tumatawa si Raka, kasama si Leo, parehong nagdiriwang ng isang panloob na biro. Marahil tungkol sa kanya, naramdaman ni Mang Tonyo na may nagbago sa loob ng kanyang dibdib. Hindi galit, isang bagay na mas malalim. Ito ay ang alaala ng bawat pagkakataon na hinusgahan siya, bawat pagkakataon na sinabihan siya na hindi siya sapat, bawat pintong isinara sa kanyang mukha. Hindi na ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa lahat ng katulad niya. Mga tapat na tao na nagsusumikap at tinatrato na parang walang silbi. Inilabas niya ang kanyang cellphone, binuksan ang screen, hinanap ang contact ni Attorney David. Ngayon ay magiging iba. Ngayon ay magtuturo siya ng isang aral, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Aling Nena, para sa kanyang ama, para sa lahat na napahiya dahil hindi nila akma sa hulma. Nag-alinlangan ang kanyang mga daliri sa dial button. Huling pagkakataon upang umatras, upang hayaan itong lumipas, upang maging praktikal, pinindot niya ang berdeng button. Hello David, kailangan ko ang tulong mo. Ito ay apurahan. Nakausap pa rin ni Mang Tonyo si attorney. David nang tumayo si Raka mula sa kanyang upuan, tumawid sa labi ng may malaking hakbang. Hoy, nandito ka pa rin? Binaba ni Mang Tonyo ang telepono, ibinulsa ang cellphone. Naghihintay ako. Naghintay ng ano? Sabi ko bumalik ka sa ibang araw. Nagbago ako ng isip. Magwi-withdraw ako ngayon. Tumawa ng tuyo si Raka, tumingin sa paligid upang tiyakin na mayroon siyang madla. Hindi mo naiintindihan. Walang mangyayari ng walang dokumento. Alam ko, inaayos ko na. At kung paano dadalhin ng aking abogado. Ang salitang abogado ay nagdulot ng isang segundong katahimikan. Pagkatapos ay sumabog si Raka sa malakas na tawa. Abogado. May abogado ang taong ito. Lumingon siya kay Leo. Narinig mo iyon? Ngumiti si Leo na umiling. 3 customer ang huminto sa pagtingin sa kanilang mga cellphone. Isang babaeng blonde ang bumulong ng isang bagay sa kanyang asawa. Hayaan mo akong intindihin, patuloy ni Raka. May abogado ka ngunit wala kang valid na ID. Paano iyon? Dadalhin niya ang lahat. Oo naman. At ako ang may-ari ng bangko na ito. Humina ang tawa sa labi. 2 security guard ang nagpalitan ng tingin na may pagkabagot. Walang sinuman ang gumalaw upang mamagitan. Huminga ng malalim si Mang Tonyo, sinisikap na panatilihin ang kanyang boses na matatag. Kailangan ko lang maghintay ng kalahating oras. Kalahating oras? Sa tingin mo ba ito ay isang pampublikong waiting area? Tingnan mo ang paligid, may mga taong naghihintay na iserve, mga taong may tunay na pera. Mayroon din ako. Mayroon. Kung gayon, ipakita mo. Ipakita. Binuksan ni Mang Tonyo ang kanyang bibig, isinara ito. Wala siyang paraan upang patunayan ito sa oras na iyon. Nakita ni Raka ang pag-aalinlangan at sumalakay. Tulad ng inaasahan ko, nagpapanggap ka. Sumali si Leo sa kanya. Ang kanyang boses ay mas kalmado, ngunit kasing walang awa. Makikinig ka, sir. Masyado nang magalang si Raka. Ang ibang bangko ay tumawag na ng security guard. Bakit? Wala akong ginagawang mali. Nagkakagulo ka. Tingnan mo ang kalagayan ng iyong mga damit. Amoy na amoy. Hindi komportable ang mga customer. Isang ina na may branded na bag ang masiglang tumango. Isang lalaki na may salamin na salamin ang muling kumuha ng litrato kay Mang Tonyo. Walang sino man ang nagtanggol sa kanya. Naramdaman ni Mang Tonyo na nag-aapoy ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Nakita ni Raka na nakamasid ang ibang mga empleyado. Oras na upang magbigay ng buong palabas. May nakakakilala ba sa ginoong ito? Itinaas niya ang kanyang boses nang may drama. Mayroon bang makapagpapatunay na may pera siya? Tahimik ang buong silid, wala. Napakakaiba. Lakad ni Raka sa paligid ni Mang Tonyo na parang isang predator dahil ang mga mayayamang customer ay kilala ng lahat. Binabati namin sila sa pinto, inaalok ng kape.
ngunit hindi ka pa nakikita. Tumawa ng mahina ang isang blonde na teller. Ngumiti ang kanyang kasamahan sa tabi. Dalawang apprentice sa likod ng bangko ang sumunod sa eksena ng may pagkahanga. Alam mo ba kung bakit walang nakakakilala sa iyo? Huminto si Raka sa harap niya. Dahil hindi ka isang mahalagang customer. Marahil ay mayroon kang maliit na account na may baryo na binuksan ng iyong ina para sa iyo na 20 taon na ang nakakaraan. At ngayon ay dumating dito na nagpapanggap na magwi-withdraw ng 500,000 pesos, sabi ni Leo. 500,000 pesos? Saan nanggaling? Ibenta ang sakahan? Lumakas ang tawanan. 5 tao ngayon ang tahasang nanonood. Ang mga cellphone ay nakataas, ang mga video ay live na inire-record. Ikinuyom ni Mang Tonyo ang kanyang kamao, Joe. Ang pangiinsulto ay sumusunog na parang apoy, ngunit kailangan niyang magtiis. Papunta na si Attorney David. Pagsisisihan ninyo. Ginaya ni Raka ang isang multo. Nanginginig ako sa takot. Susumbatan ako ng magsasakang ito ng mais. Sumabog ang malakas na tawanan. Ngumiti pa ang security guard sa likod ng kanyang bigote, ngunit humakbang pasulong si Mang Tonyo. Mas malakas na lumabas ang kanyang boses, umalingaw-ngaw. Binalaan ko na kayo. May account ako dito sa loob ng 30 taon. Palaging mabuting nagbabayad, walang kailanman problema. At tinatrato ninyo ako na parang kriminal dahil lamang sa aking mga damit. Sa isang sandali, nag-alinlangan ang ngiti ni Raka. Nagpalitan ng tingin si Leo nang may pag-aalala sa isang babaeng empleyado. Marahil ay lumabis na sila. Nagpatuloy si Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nakakuha ng lakas. Nasa sistema ninyo ang lahat. Makikita ninyo ang aking mga transaksyon. Makikita ninyo na hindi ako kailanman nag-default. Kung gayon, bakit ang lahat ng paninirang puri na ito? 2 customer ang huminto sa pagtawa. Ang isa sa kanila ay tila biglang hindi komportable. Kinunot ng matandang security guard ang kanyang noo. Sa loob ng 30 segundo, tila nabaliktad ni Mang Tonyo ang sitwasyon na mananalo ang sentido komon. Pagkatapos ay kinuha ni Raka ang kontrol. Gusto mong i-check ko ang iyong account? Iyan ang gusto mo. Gusto mong ipakita ko sa lahat dito kung magkano talaga ang mayroon ka. Kung kailangan, perpekto. Bumalik si Raka sa computer sa likod ng desk, nagtatype ng malakas at may drama. Ang screen ay sumasalamin sa kanyang branded na salamin. Tumawa siya ng may paghamak. Alam ninyo kung magkano ang nasa napakahalagang account na ito. Kinausap niya ang impromptu na madla. May gustong humula, 10,000 pesos. Sigaw ng isang lalaki mula sa likod. Kulungan. Nag-enjoy si Raka tulad ng dati. 20,000 pesos, sabi ng babaeng blonde. Mainit. Sumali si Leo sa malupit na laro, 1,000 pesos. Umiling si Raka, lumilikha ng tensyon. Pagkatapos ay ipinahayag ng may tagumpay, 800 pesos. Sumabog ang bangko sa kolektibong tawanan. May pumalakpak. 3 tao ang nagbahagi ng sandali sa social media. 800 pesos. Inulit ni Raka nang may malinaw na artikulasyon. At ang taong ito ay gustong mag-withdraw ng 500,000 pesos? Gustong humingi ng pautang sa ganitong record? Sa ganyang mukha? Namutla si Mang Tonyo na parang papel. Imposible. May mali sa sistema. Check muli. Hindi iyan ang aking pangunahing account. Ngayon ay mayroon tayong pangunahing account. Ilang account ang mayroon ka? Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi. Kung gayon, nasaan ang pera? Nasaan ang abogado? Nasaan ang patunay ng sinasabi mo? Walang sagot si Mang Tonyo. Lahat ay nagkamali. Dapat ay dumating na si Attorney David. Ang bank statement ay dapat na nagpapakita ng milyon-milyon. May mali sa computer system. Lumapit si Raka. Ang kanyang hininga ay amoy malakas na kape. Alam mo ba kung ano ang problema mo? Ikaw ay isang maliit na lalaki na gustong magmukhang malaki. Dumating dito na marumi, amoy pataba, at sa tingin mo ay kayang mapahanga ang sinuman sa iyong kwento ng mayamang magsasaka. Ngunit nakikita namin ang mga taong tulad mo araw-araw. Mga pangarap,
mga talunan, mga natalo, bawat salita ay isang saksak. Naramdaman ni Mang Tonyo na nanghina ang kanyang mga binti. Ngayon, umalis ka sa aking bangko bago ko tawagin ang pulis dahil sa tangkang panloloko. Panloloko? Ang pagtatangkang mag-withdraw ng pera na wala ka ay krimen. Hindi ako nagtatangka. Security guard. Dalawang lalaki na nakasuot ng itim na uniforme ang lumapit. Bawat isa ay hawak ang braso ni Mang Tonyo. Hindi na kailangan bulong ni Mang Tonyo. Lalakad ako mag-isa, ngunit itinulak na nila siya patungo sa exit. Umatras ang mga customer na parang mayroon siyang nakakahawang sakit. Kinunan ng mga cellphone ang bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Sa labasan, kinuha ng isa sa mga security guard ang kanyang salakot na nahulog muli. Itinapon ito sa kalsada. Kunin mo ang iyong mga gamit at huwag nang bumalik. Lumabas si Mang Tonyo na nawawalan ng balanse. Ang automatikong salamin na pinto ay sumara sa kanyang likod. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya si Raka na nagdiriwang sa pag-toast kay Leo, palakpakan, tawanan. Ginaya ng isang tao ang kanyang pilay na lakad. Nag-iisa siya sa bangketa, ang kanyang salakot ay nasa kanal, mabilis na dumadaan ang mga sasakyan. Ang mga taong nagmamadali ay umiiwas sa kanya nang hindi siya tinitingnan, hindi nakikita, talunan, napahiya. Walang pakialam. Kinuha ni Mang Tonyo ang salakot mula sa gilid ng kalsada, inalis ang alikabok at dumi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin nang walang kontrol. Tumawid sa kalsada, nakakita ng isang silyang bakal sa ilalim ng puno, umupo ng mabigat. Sinuportahan ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at itinago ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga kamay na may kalyo. 15 tao ang nakakita sa eksena. Ang mga video ay kumalat na sa internet. Makikita ng mga kakilala ng kanyang mga anak. Magtsitsismisan ang mga kapitbahay. Ang buong bayan ay malalaman na pinaalis si Mang Tonyo sa bangko na parang isang pulubi. Naalala niya si Aling Nena. Salamat sa Diyos, hindi siya nabuhay upang makita ang kalamidad na ito. Ang kahihiyan ay hindi niya matitiis. Marahil oras na upang tanggapin ang katotohanan. Matanda na siya, 70 taong gulang. Para saan pa ang pagpapatunay? Kanino siya maaaring umalis na lang, kalimutan, mag-withdraw ng pera sa ibang bayan at tapos na. Inilabas ni Mang Tonyo ang kanyang pitaka mula sa kanyang likod na bulsa, binuksan ito. Ang larawan ni Aling Nena ay naroon, protektado ng malabo na plastik. Ngumiti siya sa larawan. Iyon ang kanyang ika. 50 kaarawan, 4 na taon bago siya tuluyang umalis. Ipinapangako ko, hinding-hindi ka magbabago. Sinabi niya, hindi siya nagbago, nanatili siyang parehong simpleng lalaki. At tingnan kung saan siya dinala ng pangako na iyon. Dinikit ng kanyang mga daliri ang isa pang bagay sa pitaka. Isang nakatiklop na business card, luma at kupas. Binuksan niya ito nang may halos relihiyosong pag-iingat. Mr. De La Rosa, Regional Director ng Bank of the Philippine Islands. Naalala ni Mang Tonyo ang sandali na natanggap niya ang card na iyon. Iyon ay sa isang auction ng high genetic na baka 3 taon na ang nakakaraan. Interesado si Mr. De La Rosa sa isang lote ng toro, ngunit walang alam tungkol sa pagsasaka. Magbabayad siya ng 3 beses ng totoong halaga. Binalaan siya ni Mang Tonyo ng maingat, ipinaliwanag ang tungkol sa genetics, kalusugan ng hayop, presyo ng pamilihan, niligtas si Mr. De La Rosa mula sa pagkawala ng 2 milyong pesos. Kung kailangan mo ng anuman sa bangko, hanapin mo ako, sabi ni Mr. De La Rosa habang ibinibigay ang card. Malaki ang utang ko sa iyo. Nang panahong iyon, itinago ni Mang Tonyo ito dahil sa paggalang, hindi kailanman inisip na gagamitin niya ito. Tumingin siya sa maringal na gusali ng bangko. Marahil ay nagdiriwang pa rin si Raka sa loob. Siguradong ikinukuwento na ni Leo ang kanyang kwento sa ibang mga manager sa group chat. Lahat ay tumatawa tungkol sa bobong magsasaka. Nagsimulang palitan ng galit ang kahihiyan. Hindi ang mainit na sumasabog na galit, ito ay malamig, kalkulado, matatag. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang cellphone, hinanap ang contact ni Attorney David.
mayroong 3 missed calls mula sa kanya. Denial niya ang numero. Mang Tonyo, nasaan po kayo? Dumating po ako sa bangko at wala po kayo. Pinaalis nila ako. Ano po ang ibig mong sabihin? Pinahiya ako ni Raka sa harap ng lahat. Iniscroll niya ang aking account at sinabi na mayroon lang akong 800 pesos. Imposible. Ang current account ay mayroong higit sa 10 milyon pesos. Alam kong mali ang account na tiningnan niya o sinadya niyang magsinungaling. Katahimikan sa kabilang dulo. Pagkatapos ay nagsalita si Attorney David sa malakas at propesyonal na boses. Sobrang-sobra na ito. Pampublikong kahihiyan, paninirang puri, diskriminasyon. Mayroon tayong malakas na kaso. Ayaw kong magsampa ng kaso sa kanya. Gusto ko ng isang bagay na mas mahusay. Tiningnan ni Mang Tonyo ang business card ni Mr. De La Rosa. Gusto ko siyang turuan ng isang aral sa harap ng parehong mga tao na tumawa sa akin. Paano? Huminga ng malalim si Mang Tonyo. Malinaw na nabuo ang plano sa kanyang isip. Tatawagan ko ang regional director. May utang siya sa akin. Humingi ako ng isang meeting. Meeting para saan? Upang ipakita ang aking bank statement, ang aking mga investment, lahat sa harap ni Raka at ng ibang mga direktor. Tumahimik si Attorney David sandali, pagkatapos ay mahinang tumawa. Gusto mo siyang ilantad sa publiko tulad ng ginawa niya sa iyo. Kailangan mo ng patunay, mga saksi, kumpletong dokumentasyon. Maaari mo bang asikasuhin iyon? Siyempre, ngunit may isa pa. Isang apprentice ang lumapit sa akin nang dumating ako sa bangko. Sinabi niya na inire-record niya ang lahat. Gusto niyang magpatotoo. Nag-alab ang pag-asa sa dibdib ni Mang Tonyo. Maliit ngunit totoo. Bakit niya gustong gawin iyon? Sinabi niya na nakita na niya si Raka na pinahiya ang 3 tao ngayong buwan. Pagod na siyang manood nang walang ginagawa. Tumayo si Mang Tonyo mula sa bangko. Matatag ang kanyang mga binti. Ngayon ay nagawa na ang desisyon. David, kailangan kong gawin mo ang 3 bagay. Una, tipunin ang lahat ng aking bank statement mula sa huling 5 taon. Ikalawa, kumpirmahin sa apprentice na magpapatotoo siya. Ikatlo, ipadala ang kanyang numero. Gusto kong magpasalamat ng personal. At ano naman ang gagawin mo? Tiningnan ni Mang Tonyo ang business card ni Mr. De La Rosa pagkatapos ay ang gusali ng bangko. Sa wakas, ang kanyang refleksyon sa tindahan. Tatawagan ko ang isang matandang kaibigan at magtatakda ako ng isang pulong na magbabago sa lahat. Sabihin sa mga komento kung saang lungsod mo nasaksihan ang kawalan ng katarungan na ito. Seryoso, binabasa ko ang lahat at tumugon ng may pagmamahal sa mga nagkomento. Denial ni Mang Tonyo ang numero ni Mr. De La Rosa. 3 ring, 4. Halos ibaba na niya ang telepono. Hello Mr. De La Rosa, ako po si Tonyo mula sa auction ng baka. Tonyo, siyempre naaalala ko. Kumusta ka? Kailangan ko ng tulong. Sinabi mo na kung kailangan ko ng anuman. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Huminga ng malalim si Mang Tonyo, ikinuwento ang lahat. Ang pangiinsulto ni Raka, ang mga video, ang pagpapaalis. Nanatiling tahimik si Mr. De La Rosa sa kabilang dulo. Isang mabigat, mapanganib na katahimikan. Ginawa niya iyon sa aking sangay. Ginawa niya iyon sa harap ng 12-dosenang tao. Sino ang manager na iyon? Raka. Nagmura ng mahina si Mr. De La Rosa. Ang bobong iyon. Nakatanggap na ako ng 3 reklamo tungkol sa kanya ngayong taon. Akala ko nagbago na siya. Hindi siya nagbago. Mr. De La Rosa, patawad. Hindi ito dapat nangyari. Tatanggalin ko siya sa trabaho ngayon. Hindi. Gusto kong gawin ito sa ibang paraan. Gusto ko ng isang pulong sa lahat ng manager bukas, kung maaari. Kinailangan ng ilang sandali ni Mr. De La Rosa upang sumagot nang magsalita, may respeto sa kanyang boses. Gusto mong harapin siya sa publiko sa parehong paraan na hinarap kanya. Naiintindihan ko. At mayroon kang patunay ng insidenteng iyon? Video, saksi, at ang aking abogado ay nangangalap ng lahat ng dokumentasyon sa pananalapi. Dokumentasyon, Mang Tonyo.
Maaari ba akong magtanong kung magkano ang mayroon ka sa iyong account? Mas gusto kong ilantad ito sa pulong. Tumawa si Mr. De La Rosa, isang maikli at seryosong tawa. Sige, bukas ng 10 ng umaga sa boardroom, tipunin ko ang lahat ng manager para sa isang mandatoryong pagsasanay. Hindi magdududa si Raka. Salamat, Mr. De La Rosa. Mang Tonyo, isa pa, sigurado ka ba dito? Mahirap ito para sa kanya at para sa iyo. Tiningnan ni Mang Tonyo ang bangko mula sa kabilang panig ng plaza. Sigurado ako, tapusin na natin ito. 20 minuto pagkatapos, dumating si Attorney David sakay ng makintab na itim na sedan. Ipinarking niya ito sa harap ng plaza, lumabas na may hawak na kalidad na leather bag sa ilalim ng kanyang braso. Tagumpay, tagumpay. Binuksan ni Attorney David ang kanyang bag. Kumpletong bank statement, 5 taong transaksyon, tax returns, titulo ng lupa. Lahat ay legalized ng notaryo. Naglabas siya ng isang partikular na sheet, itinuro ang mga numero. Ito ang iyong current account. Kasalukuyang balanse, 80,203 libilyan, 478.90 pesos. Kinuha ni Mang Tonyo ang sheet, tiningnan ang mga numero. Kahit alam na niya, ang makita itong nakalimbag ay nagdulot ng ibang epekto at investment sa government bonds, mutual funds, 10 milyong pesos pa. Sa kabuuan, mayroon kang liquid assets na 26 milyong pesos, hindi kasama dyan ang lupa. Kung ibenta mo ang sakahan, madaling lalagpas sa 4 na lang milyong pesos. Umupo muli si Mang Tonyo sa bangko. Umupo si Attorney David sa tabi niya. Alam mo ba kung ano ang pinakagalit ko? Sabi ni Attorney David. Tiningnan ni Raka ang iyong account. Nakita niya ang 84 million at sa kabila nito ay nagsinungaling siya. Sinabi niya na mayroon ka lang 800 pesos. Nagsinungaling o talagang incompetent. Marahil ay tiningnan niya ang lumang inactive sub-account na hindi mo ginagamit. Ngunit ang isang manager ay dapat malaman kung paano suriin ang global balance. Lumakas ang galit ni Mang Tonyo. Hindi ito pagkakamali, ito ay purong krimen. Magkano ang sweldo ni Raka? Ang isang manager sa ganyang level ay humigit kumulang 400,000 pesos kada buwan. Net 400,000 pesos. Umiling si Mang Tonyo. Pinahiya niya ang isang lalaki na may 500 beses ng kanyang taunang sweldo, kaya kailangan niyang matuto. Ang mga taong tulad niyan ay hindi nagbabago nang walang kahihinatnan. Naglabas si Attorney David ng isa pang sheet mula sa bag. Ito ang pahayag ni Andrea, ang apprentice. Inilarawan niya ang lahat mula sa biro, tungkol sa amoy hanggang sa pagpapaalis. Mayroon pang timestamp ng mga video na naipost. Ang mga video ay nasa internet. 3 sa mga ito ay nag-viral na. Ayaw malaman ni Mang Tonyo. Sapat na ang kanyang kahihiyan at magpapatotoo siya sa pulong. Opo, ngunit natatakot siyang mawala ang kanyang apprenticeship. Sabihin mo sa kanya, ipoprotektahan ko ang kanyang trabaho. Garantiyahan mo iyan kay Mr. De La Rosa, nagtala si Attorney David. Sige, ngayon tungkol sa diskarte. Paano mo gustong patakbuhin ang pulong? Nag-isip si Mang Tonyo, dapat nakakagulat, ngunit walang paghihiganti. Hindi gugustuhin ni Aling Nena ang paghihiganti. Gugustuhin niya ang katarungan. Una, tatanggihan ni Raka ang lahat. Palagi silang nagtatanggi. Tama. Pagkatapos ay ipapakita natin ang lahat ng video nang walang cut. Susubukan niyang discreditingin tayo. Sasabihin niya na mali ang pagkakaintindi. Sa sandaling iyon, magpapatotoo si Andrea, kumpirmahin ang bawat detalye, at kung tumanggi pa rin siya, ngumiti si Mang Tonyo sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, isang tunay na ngiti. Kung gayon, ipapakita ko ang bank statement. Patunayan na nagsinungaling siya tungkol sa aking account. 800 pesos laban sa 84 milyong pesos. Sinapok ni Attorney David ang kanyang hita. Perpekto. Masasabit siya sa sarili niyang tali. Kung gaano niya ito tanggihan, mas masama para sa kanya. At sa huli, tatanungin ko siya kung gusto pa rin niya akong bigyan ng doble
Parehong tumawa, isang mapait na tawa, ngunit may pakiramdam ng nalalapit na tagumpay. Ibinulsa ni Attorney David ang mga dokumento, isinara ang bag. Mang Tonyo, may isang bagay akong kailangan itanong. Bakit hindi mo kailanman ipinagyayabang ang iyong kayamanan? Sa 26 milyong pesos, maaari kang magkaroon ng sports car, branded na damit. Bakit ka patuloy na namumuhay ng simple? Tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang maruming bota. Tinuro ng aking ama na ang pagpapakitang gilas ay para sa mga taong kailangang patunayan ang isang bagay. Wala akong kailangang patunayan. Mayroon akong aling nena, mayroon akong lupa, mayroon akong kapayapaan. At ngayon kailangan kong patunayan, hindi para sa akin, kundi para sa lahat na hinuhusgahan batay sa hitsura. Bawat tapat na manggagawa na pumapasok sa isang lugar at tinatrato na parang basura. Inilagay ni Attorney David ang kanyang kamay sa balikat ni Mang Tonyo. Kung gayon, durugin natin ang taong ito ng may klase. Nagring ang cellphone ni Attorney David. Sinagot niya, nakinig. Dumilim ang kanyang mukha. Naiintindihan ko. Salamat sa pagpapaalam. Binaba niya ang telepono, tumingin kay Mang Tonyo. May problema tayo. Ano? Nalaman ni Raka ang tungkol sa pulong. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit naghihinala siya. Tinawagan niya si Mr. De La Rosa, humingi na ipagpaliban ito. Sinabi niya na mayroon siyang appointment bukas. Sumang-ayon si Mr. De La Rosa, hindi. Ngunit pinilit ni Raka. Pinilit niya. Tumayo si Mang Tonyo, naglakad ng paikot-ikot. Kung hindi dumating si Raka, masisira ang plano. Kailangan ko siya doon. Alam kong gagawin ni Mr. De La Rosa na mandatory ang pagdalo, ngunit maaaring maging defensive si Raka. Kung gayon, kailangan nating iparelax siya. Ipaalala sa kanya na hindi ito seryoso. Nag-isip sandali si Attorney David. Paano kung tawagan ko ang bangko? Nagpapanggap na isang kliyente na interesado sa malaking investment at humingi ng espesyal na pakikipag-usap kay Raka. Maaari iyon magtagumpay. Palakihin natin ang kanyang ulo, ipaniwala sa kanya na isasara niya ang isang deal. Magtatakda ako ng pulong pagkatapos ng training kaya hindi siya liliban. Tumango si Mang Tonyo. Gawin mo na ngayon. Tumawag si Attorney David. Inilalagay ang boses ng isang mahalagang negosyante. Hello, gusto ko pong makipag-usap sa manager na si Raka. Opo, interesado po akong maglagay ng malaking halaga bukas ng Libinisi. Perpekto, opo, pagkatapos po ng inyong training. Salamat. Binaba ang telepono, ngumiti. Tapos na. Nandyan siya. Kumpirmado na niya ang kanyang pagdalo sa training. Huminga si Mang Tonyo ng malalim. Handa na ang lahat. Kung gayon, halos. Tumingin si Attorney David sa kanyang mga mata. Mang Tonyo, huling pagkakataon na umatras. Ito ay magbabago sa iyong buhay. Ilalantad ka nito. Malalaman ng lahat na ikaw ay isang bilyonaryo. Alam kong matatapos ang kapayapaan. Hihingi ng pera ang mga tao, iba ang magiging trato sa iyo. Hindi ka na makakapagtago. Tumingin si Mang Tonyo sa langit, lumubog ang araw na kahel at pula sa ibabaw ng mga bubong ng bayan. Palaging sinasabi ni Aling Nena ang isang bagay, na ang kapayapaan ng walang dignidad ay hindi kapayapaan. Ito ay takot lamang. At handa ka bang bitawan ang takot? Handa ako. Naglahad ng kamay si Attorney David. Mahigpit na kinapitan ni Mang Tonyo ang kamay niya. Kung gayon, bukas ng 10, sa oras na iyon, o wala na. Nang gabing iyon, halos hindi natulog si Mang Tonyo. Maaga siyang gumising kinabukasan, uminom ng kape ng walang lasa, nagsuot ng malinis na pantalon, plansadong checkered na kamiseta at ang parehong bota na kanyang ginagamit sa trabaho. Hindi niya babaguhin kung sino siya. Ngayon, 6:00 ng umaga, dumating si Attorney David sa sakahan na may 2 makapal na folder at isang laptop. Dinala ko ang lahat. Bank statements, pahayag, resibo, lahat ay notarized. Umupo sila sa mesa sa kusina, ikinalat ang mga dokumento. Binuksan ni Attorney David ang computer at kinonekta ito sa isang maliit na portable projector. Mag-practice tayo.
Kailangan mong handa sa anumang tanong. Maaari na tayong magsimula. Ginampanan ni Attorney David ang papel ni Raka. Mang Tonyo, inaangkin mong mayroon kang o itanan putwa milyong pesos, ngunit hindi iyon ipinapakita ng iyong mga damit. Paano mo ipapaliwanag iyan? Ang kayamanan ay hindi sinusukat sa damit, sinusukat ito sa karakter at pagsusumikap. Magaling. At kung tanungin niya kung saan nanggaling ang pera, 50 taong pagtatrabaho, pagpapalaki ng hayop, pagsasaka, matalinong pamumuhunan, perpekto. Ngayon, kapag ipinakita mo ang bank statement, huwag magpakita ng pagmamataas, matatag ngunit mapagpakumbaba. Naiintindihan? Nag-practice sila ng 2 oras, bawat posibleng tanong, bawat pagtutol, bawat pagtatangkang discrediting. Naibisa ni Mang Tonyo ang pangunahing mga numero, alam kung ano ang eksaktong sasabihin. Alas 9:15, tinawagan ni Attorney David si Andrea, ang apprentice. Andrea, handa ka na ba? Handa po ako, ngunit kinakabahan po ako. Paano po kung masisante ako? Ginagarantiya ni Mr. De La Rosa na hindi iyon mangyayari. Siya mismo ang humiling ng iyong patotoo. Ligtas ito. Talagang tama ang ginagawa mo. Huminga ng malalim si Andrea sa kabilang dulo ng telepono. Sige po, pupunta po ako doon. Binaba ni Attorney David ang telepono, tumingin kay Mang Tonyo. Mayroon tayong saksi, mayroon tayong ebidensya, mayroon tayong elemento ng sorpresa. Handa na ang lahat. Kinuha ni Mang Tonyo ang parehong salakot na suot niya kahapon. Kung gayon, tara na. Lumabas sila. Umungol ang lumang pick-up ni Mang Tonyo sa graba. Sumunod si Attorney David sa kanyang sedan. 2 sasakyan, 2 mundo, 1 layunin. Alas 9:05, dumating sila sa bangko at nagpark. May 17 minuto pa. Papasok muna ako, sabi ni Attorney David. Hintayin mo ang aking senyas. Naiintindihan? Pumasok si Attorney David. Si Mang Tonyo ay nanatili sa pickup. Tiningnan ang gusali mula sa bintana. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. 10 minuto pagkatapos, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mensahe mula kay Attorney David. Apurahin. Tumawag. Agad na diniyal ni Mang Tonyo ang numero. Ano na? Hindi dumating si Raka. Ano ang ibig mong sabihin? Tumawag siya at sinabi na nalason siya sa pagkain, humiling na ipagpaliban ang pulong. Bumabagsak ang mundo ni Mang Tonyo. Lahat ng pagpaplano, lahat ng ebidensya, lahat ay nawalan ng saysay. At ngayon, galit si Mr. De La Rosa. Sinabi niya na ito ang 3 beses na lumiban si Raka sa isang mahalagang pulong, ngunit hindi niya maaaring pilitin ang isang taong may sakit na dumating. Tinapik ni Mang Tonyo ang manibela gamit ang kanyang kamao. Galit na sumunog. Tumakas siya. Alam niya na may mangyayari. Marahil, ngunit wala tayong paraan upang patunayan iyon. Katahimikan. Mabilis na nag-isip si Mang Tonyo. Dapat may solusyon. Attorney David, saan nakatira si Raka? Mang Tonyo, hindi. Hindi tayo pupunta sa bahay niya. Hindi ako gagawa ng masama. Anyayahan ko lang siya ng personal. Baliw, mayroon ako ang kanyang address. Nag-alinlangan si Attorney David, huminga ng malalim. Mayroon ako. Nakuha ko kay Andrea. Ngunit Mang Tonyo, ipadala mo. Ang address ay dumating sa pamamagitan ng mensahe. Isang marangyang apartment. 10 minuto mula doon, pinaandar ni Mang Tonyo ang makina. Sabihin mo kay Mr. De La Rosa na hawakan ang pulong ng kalahating oras. Dadalhin ko si Raka. Paano mo gagawin iyon? Tingnan mo lang. Pinabilis ni Mang Tonyo. Umugong ang lumang pickup sa highway. 15 minuto pagkatapos, nasa apartment na siya. Electronic gate. Uniform staff. Nandito ako para makipagkita kay Raka, Unit 804. Naghihintay siya sa iyo? Hindi, ngunit gugustuhin niya akong makita. Naghinala ang opisyal. Tiningnan ang pickup, tiningnan si Mang Tonyo, nagdial sa telepono. Mr. Raka, may isang ginoo dito. Sabihin mo na gugustuhin mo siyang makita. Narinig ni Mang Tonyo ang boses ni Raka sa intercom. Inis.
Sino ito? Mang Tonyo. Lumapit siya sa mikropono, nagsalita ng malakas at malinaw. Tonyo, mula sa bangko. Dumating ako upang kunin ang doble na ipinangako mo. Katahimikan sa kabilang dulo, pagkatapos ay isang click. Bumukas ang gate. Pumasok si Mang Tonyo, sumakay sa elevator patungo sa ika-8 palapag, kumatok sa pinto ng Unit 84. Binuksan ni Raka ang pinto, nakasuot ng seda na bathrobe. May mukha ng isang taong nakatulog ng mahimbing. Ano ang gusto mo? Ipinangako mo na bibigyan mo ako ng doble kung mayroon akong positibong balanse. Dumating ako upang kunin iyon. Umalis ka dito bago ko tawagin ang pulis. Tawagin mo lang. Kaya kailangan mong ipaliwanag kung bakit ka lumiban sa isang mahalagang pulong sa pamamagitan ng pagpapanggap na may sakit. Namutla si Raka. Paano mo nalaman ang tungkol sa pulong? Alam ng lahat. Hindi rin masaya si Mr. De La Rosa. Siya ba ang nagpadala sa iyo dito? Hindi. Dumating ako mag-isa upang bigyan ka ng huling pagkakataon na dumalo ng may dignidad. Isinara ng bahagya ni Raka ang pinto. Defensive. Hindi ako pupunta. Kung gayon, ihanda mo ang iyong CV dahil pagkatapos ng pulong na ito, kahit wala ka, matatapos ang iyong karera sa bangko. Lumingon si Mang Tonyo, nagsimulang maglakad sa pasilyo. Binibilang ang mga segundo sa kanyang isip. 3, 2, 1. Teka, huminto si Mang Tonyo, hindi lumingon, naghintay lang. Kung pupunta ako, ano ang mangyayari? Katarungan. Ipapahiya ka tulad ng pagkapahiya mo sa akin. Hindi, ipakikita ko lang ang katotohanan. Huminga ng malalim si Raka. 50 segundo. 10, 15. Bigyan mo ako ng 15 minuto para maghanda. 10. Isinara ang pinto. Naghintay si Mang Tonyo sa pasilyo. 8 minuto pagkatapos, lumabas si Raka. Perpektong abuhin na suit. Asul na kurbata, namumula ang mga mata. Tara na. Sumakay sila sa elevator ng tahimik. Bumaba, tumawid sa parking area. Si Raka ay patungo sa kanyang silver na sedan. Susundan kita, sabi ni Mang Tonyo. Huwag kang tumakas. Hindi ako tatakas. Hindi siya tumakas. 20 minuto pagkatapos, parehong nakaparada ang dalawang sasakyan sa harap ng bangko, magkatabi, alas 10:15 ng umaga. Huli ng 15 minuto, ngunit naroroon sila, naghihintay si attorney. David sa pinto, tiningnan si Mang Tonyo, tiningnan si Raka, naglaki ang kanyang mga mata, dahil sa pagkabigla. Dumaan si Mang Tonyo sa kanya, bumulong, ngayon na ang oras. Ang conference room ay may transparent na salamin na dingding. 8 manager ang nakaupo sa paligid ng isang oval na mesa. Si Mr. De La Rosa ay nasa dulo ng mesa. Huling pumasok si Raka, umupo sa pinakamalayong posisyon kay Mang Tonyo. Magandang umaga sa lahat, simula ni Mr. De La Rosa. Salamat sa pagdating. Ngayon ay kailangan nating talakayin ang isang sensitibong sitwasyon. Tiningnan niya si Raka. Raka, kahapon ay may insidente sa sangay. Isang customer ang nagaangkin na pinahiya mo siya sa publiko. Ano ang masasabi mo? Inayos ni Raka ang kanyang sarili sa upuan, ngumiti. Ang kumpiyansa ay tila bumalik sa kanyang mukha. Mr. De La Rosa, sa lahat ng respeto, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Opo, kahapon ay inserve ko ang isang ginoo na pumasok sa bangko sa hindi nararapat na kalagayan. Maruming damit, mabahong amoy, nagreklamo ang ibang mga customer. 2 manager ang tumango, isang babaeng empleyado na may kulay blonde na buhok ang bumulong ng isang bagay bilang tanda ng pagsang-ayon. At ano ang ginawa mo? Tanong ni Mr. De La Rosa. Sumunod ako sa protocol, humiling ng dokumentasyon dahil sa kahina-hinalang transaksyon. Wala siyang ibinigay, naging agresibo siya. Kinailangan kong tawagan ang security guard upang mapanatili ang kaayusan. Agresibo? Nagsalita si Mang Tonyo sa unang pagkakataon. Lumingon si Raka sa kanya. Ang kanyang tingin ay puno ng pang-iinsulto. Opo, itinaas mo ang iyong boses. Tinakot ang mga customer, tumanggi kang umalis ng magalang naming hiniling. Hindi totoo iyon.
Ang aking mga salita laban sa iyong mga salita, kinausap ni Raka si Mr. De La Rosa. Direktor, sa lahat ng respeto, ang ginoong ito ay malinaw na hindi nauunawaan kung paano gumagana ang modernong institusyong pinansyal. Gusto niyang mag-withdraw ng 500,000 pesos ngunit mayroong mas mababa sa 1,000 pesos sa kanyang account. Nang ipaliwanag ko na kailangan niya ng dokumentasyon, nagsimula siyang magkwento tungkol sa pagiging isang mayamang magsasaka, may milyon-milyon, may abogado, 3 manager ang mahinang tumawa. Si Leo, ang supervisor, ay naroroon, tumango bilang pagsang-ayon. Tama, Mr. De La Rosa, nandoon ako. Magalang si Raka, sobra pa nga sa pasensya. Sinabi ko, tiningnan ni Raka ang lahat. Hindi lang ako. Ilang empleyado ang nakasaksi sa insidente. Ang ginoong ito ay nagsisikap na magsampa ng kaso sa bangko dahil sa pagtrato sa kanya ayon sa protocol sa seguridad. Tiningnan ni Mr. De La Rosa si Mang Tonyo. Ang kanyang tingin ay humihingi ng pasensya. Mang Tonyo, mayroon po ba kayong patunay ng inyong mga pag-aangkin? Bago pa sumagot si Mang Tonyo, nagpatuloy si Raka. Siyempre wala dahil hindi iyon nangyari. Makikinig ka. Naiintindihan ko. Ang ginoong ito ay nakakaramdam ng kahihiyan, ngunit ang kahihiyan ay hindi kapareho ng pagkapahiya. Kung nakasakit ako ng hindi sinasadya, humihingi ako ng tawad, ngunit ang pagiging propesyonal ay hindi krimen. Sumandal siya sa upuan, pinulupot ang kanyang mga binti. Ganap na bumalik ang pagmamataas. Sa katunayan, Direktor, sa palagay ko ay dapat tayong magsampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paninirang puri. Sinisira ng ginoong ito ang aking reputasyon nang walang ebidensya. Ang ibang mga manager ay nagpalitan ng tingin. Ang ilan ay tila sumasang-ayon. Mahusay na naibenta ni Raka ang kanyang bersyon. Kaya, pagtatapos ni Raka na may ngiti kung walang konkretong ebidensya, iminumungkahi ko na tapusin na natin ang usaping ito dito. Mayroon akong mahalagang customer na naghihintay ng 11 ng umaga. Tiningnan ni Mr. De La Rosa si Attorney David, nagbigay ng senyas. Ito na ang oras upang durugin ang pagmamataas na iyon. Tumayo si Attorney David, kinonekta ang computer sa projector. Nabuhay ang puting dingding. Mayroon kaming ilang konkretong ebidensya. Pinindot niya ang play. Ipinakita ng screen ang interior ng bangko, cellphone footage. Mula sa itaas, marahil ay isang taong nakatayo. Malinaw ang audio. Umalingaw-ngaw ang boses ni Raka sa silid. Ano ang amoy na ito? Tawanan. Kaibigan. Mali ka ng bangko. Hindi ito kooperatiba ng magsasaka. Mas maraming tawanan. Lumabas si Mang Tonyo sa screen, hawak ang kanyang salakot. Umikot si Raka sa paligid niya. Kung may positibong balanse ka talaga, doblehin ko. Sumabog ang mapanuyong tawa sa video. Nagre-record ang mga customer. Itinuro ni Raka ang pinto. Tahimik ang conference room na parang libingan. 5 tao ang nakatingin sa screen. Nakanganga ang mga bibig. 2 ang nakatingin kay Raka. 1 ang nakatingin sa sahig. Nagpatuloy ang video na nagpapakita kay Leo na sumasali sa panunuya, mga biro tungkol sa pataba. Peking pag-check ng account na nagpapakita ng 800 pesos. Brutal na pagpapaalis ng security guard. Pinindot ni Attorney David ang pause. Iyan ba ang protocol sa seguridad, Raka? Namutla si Raka na parang canvas ngunit sinusubukan pa ring ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang video ay wala sa konteksto. Hindi ipinapakita kung ano ang nangyari bago. Agresibo siya una. Wala sa konteksto, ngumiti si Attorney David. Mayroon kaming kumpletong video at 32 minuto. Gusto mo bang i-play ko lahat? Hindi ganoon. Na-edit ang footage. Hindi na-edit. Mayroon kaming orihinal na file na may metadata, timestamp, lahat. Gusto mo bang ipa-verify sa isang technician ngayon? Binuksan ni Raka ang kanyang bibig, isinara ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pininturahang mesa. Lumapit si Mr. De La Rosa nang may banta. Raka,
Sa video sinabi mo na mayroon si Mang Tonyo ng 800 pesos sa kanyang account. Na-verify mo ba ang data na iyon? Na-verify ko, opo. At mayroong 800 pesos. Mayroon. Maaaring suriin sa system. Pinindot ni Attorney David ang isa pang button. Lumabas ang isang spreadsheet sa screen. Ito ang current account ni Mang Tonyo. Account 408235. Maaaring kumpirmahin. Tiningnan ni Raka. Tumango ng mekanikal. Ngayon, tingnan ang balanse noong Disyembre 7, 2025, kahapon. Ipinakita ng screen sa malalaking letra ang available na balanse, 84,203,478.90 centos. Sumabog ang silid sa bulungan. Isang babaeng manager ang naglabas ng Diyos ko po na narinig. Namutla si Leo. 1,000,000 pesos. Inulit ni Attorney David. Hindi 800 pesos, 84 milyong pesos. Umiling si Raka ng may gulat. Hindi iyon lumabas kahapon. Sumusumpa ako na ibang bagay ang ipinakita ng system. Ipinakita o sinadya mong magsinungaling. Hindi ako nagsinungaling. Nagkamali ang system. Pagkakamali ng system, kinuha ni Mr. De La Rosa ang kanyang computer, nag-type ng mabilis, iniikot ang screen kay Raka. Nakikita ko na ngayon, gumagana ng perpekto ang system, malinaw na ipinapakita ang 84 milyong pesos. Paano ka nagkamali? Hindi ko alam. Nagkaroon ako ng masamang araw. Tiningnan ko ng mabilis. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Andrea. 22 taong gulang, nakapusod ang buhok, nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya si Mr. De La Rosa. Maaari ka bang magsalita, Andrea? Huminga ng malalim si Andrea. Nandoon po ako kahapon. Nakita ko po ang lahat. Lumingon si Raka sa kanya. Puno ng gulat ang kanyang mga mata. Andrea, hindi mo kailangang gawin ito ha. Kailangan ko po. Naging mas matatag ang kanyang boses. Dahil hindi po ito ang unang pagkakataon. Hindi ito ang unang pagkakataon? Tanong ni Mr. De La Rosa. Hindi po, Direktor. Noong nakaraang buwan, pinahiya ni Mr. Raka ang isang matandang babae. Sinabi niya na walang pera ang isang pensyonado para sa investment. Noong nakaraang linggo, may isang kabataan na dayo. Tinawag niya ang security guard bago pa man siya serbisyuhan at kahapon si Mang Tonyo. Lahat po iyon ay kasinungalingan. Lahat iyon ay kasinungalingan? Mabilis na tumayo si Raka. Inimbento niya ang lahat dahil gusto niya akong saktan. Inilabas ni Andrea ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen. Mayroon po akong mga mensahe mula sa ibang mga empleyado. Lahat po ay nagrereklamo sa kanyang pag-uugali. Maaari ko po itong ipasa sa HRD ngayon. Bumagsak si Raka sa upuan. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho na parang isang kastilyo ng baraha. Nakayuko ang mga balikat, tinatakpan ng mga kamay ang mukha. Stress lang po ako. Pressure sa target. Hindi po ninyo naiintindihan? Nabasag ang kanyang boses. Hindi na siya ang mapagmataas na manager. Siya ay isang hubad na lalaki sa harap ng kanyang kahihiyan. Nananatiling tahimik ang silid, isang mabigat, nakasasakal na katahimikan. Walang nangahas na gumalaw. Ipinikit ni Mr. De La Rosa ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Nang buksan niya ang mga ito, may malalim na pagkabigo sa kanyang tingin. Pressure sa target? Inulit niya sa mababa at mapanganib na boses. Pinahiya mo ang mga customer dahil sa pressure sa target? Ang babaeng manager na blonde ang buhok ay inilayo ang kanyang upuan mula kay Raka. Ang matinis na tunog sa sahig ay pumutol sa katahimikan. Tiningnan niya ito na parang isang nakakainis na estranghero. Leo, ang supervisor na tumawa kasama niya ay namutla. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa mesa. Sinubukan niyang magsalita. Mr. De La Rosa, hindi ko po alam na ganito kaseryoso. Akala ko po ay, ano lang Leo, putol ni Mr. De La Rosa. Sek, pang-iinsulto lang, pagtatangi lang. Yumuko si Leo, hindi sumagot. Isang may balbas na gray na manager ang umiling ng may pagkasuya. 20 taon na akong nagtatrabaho dito, hindi ko pa kailanman nakita ang ganito.
Ang isa pang manager na mas bata ay tiningnan si Raka ng may ganap na paghamak. Kaibigan, 84 milyong pesos. Nawala mo ang isang customer na may 84 milyong pesos dahil sa pagiging bobo. Nagsimulang lumakas ang bulungan mahina sa simula. Pagkatapos ay lumakas, 5 sabay-sabay na pag-uusap. Lahat ay nag-uusap tungkol kay Raka, walang nagtatanggol sa kanya. Paano siya nagkamali sa pagpapahalaga ng ganoon? Hindi siya nagkamali, nagsinungaling siya ng tahasan. Nakita mo ba ang video? Nakakahiya. Isipin mo kung gaano karaming ibang customer ang kanyang tinrato ng ganoon. Itinaas ni Raka ang kanyang ulo, tumingin sa paligid, nakita ang mga mukha ng pagtutol, galit, pagkasuya mga taong nagtatrabaho kasama niya na nakikipag-lunch sa kanya, lahat ay tumalikod sa kanya. Mga kaibigan, hindi ninyo naiintindihan? Hindi ganoon. Maaari ko bang ipaliwanag? Ipaliwanag ano? Sabi ng babaeng manager na blonde ang buhok. Nasa video ang lahat. Tinawanan mo siya. Ginawa mong tumawa ang lahat. Tinawag mo siyang sinungaling. Ngunit hindi ko alam. Hindi alam? Tinapik ni Mr. De La Rosa ang mesa gamit ang kanyang kamao. Lahat ay nagulantang. Ang trabaho mo ay malaman, i-verify, tratuhin ang bawat customer ng may respeto. Tumayo si Raka, nanginginig ang mga binti. Mr. De La Rosa, pakiusap, 10 taon na ako sa bangko, 10 taon. Hindi ito matatapos dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali? Sabi ni Andrea, may iba pang kaso. Labis iyon. Hindi pagkakaunawaan, tulad ni Mang Tonyo ay isa ring hindi pagkakaunawaan. Walang sagot si Raka. Mang Tonyo sabilin saan, agan ta agan. Tiningnan niya ang pinto, kinakalkula ang distansya, ang kanyang katawan ay nakahilig patungo doon. Huwag mong isipin na lalabas ka sa silid na ito, babala ni Mr. De La Rosa. Ngunit gumalaw na si Raka. Kinuha ang kanyang suit mula sa upuan, lumakad ng 2 hakbang patungo sa pinto. Hinarangan ni Andrea ang kanyang daan. Umalis ka, apprentice. Hindi ikaw ang umalis. Nananatili siyang hindi gumagalaw. 2 manager ang tumayo sa tabi niya. Pagkatapos ay isa pa, 4 na tao ang humaharang sa daan ni Raka. Nahaharap siya sa sulok, napapalibutan, talunan. Hindi ninyo maaaring gawin ito sa akin, bulong niya. May karapatan ako, sasampahan ko kayo ng kaso, bangko. Lahat kayo. Tumayo si Mr. De La Rosa, lumakad hanggang sa makaharap si Raka. Gusto mong magsampa ng kaso sa anong batayan? Mayroon kaming ebidensya. Saksi. Video. Wala kang anuman. Sinubukan ni Raka ang huling desperadong card. Lumingon siya kay Mang Tonyo. Magkano ang gusto mo? 10,000 pesos? 2 million pesos? Babayaran ko para lang makalimutan ang lahat ng ito. Tahimik muli ang silid, nanatiling nakaupo si Mang Tonyo. Kalmado. Nakapatong ang mga kamay sa mesa. Matagal na tinitingnan si Raka. Magkano ang gusto ko, ha? Anumang halaga, huwag mo lang gawin ito sa akin. Dahan-dahang tumayo si Mang Tonyo, kinuha ang salakot na nasa katabing upuan, isinuot sa kanyang ulo, naglakad hanggang sa makita niya si Raka. Gusto kong matutunan mo ang isang bagay. Ano? Na ang pera ay hindi ka ginagawang mas mahusay kaysa sa sinuman at ang kakulangan ng pera ay hindi ginagawang mas masama ang sinuman kaysa sa iyo. Binuksan ni Raka ang kanyang bibig, walang tunog ang lumabas. Dumating ako dito kahapon, patuloy ni Mang Tonyo, para lang mag-withdraw ng pera. Kailangan kong bumili ng traktor, pyesa, gamit para sa sakahan. Hindi ako dumating upang magpasikat, hindi ako dumating upang magpakitang gilas. Dumating ako upang gawin ang ginagawa ng isang ordinaryong customer. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag na parang bato. Bawat salita ay maingat na pinili. Hinuhusgahan mo ako sa aking mga damit, sa aking amoy, sa aking hitsura. Nagpasya ka kung sino ako nang hindi ako kilala. At mas masahol pa, pinahiya mo ako para sa libangan. Humihingi na ako ng tawad. Hindi ka humihingi ng tawad. Nag-aalok ka ng pera. Ano ang pagkakaiba?
Ang paghingi ng tawad ay nangangailangan ng pagkilala sa pagkakamali. Sinusubukan mong bilhin ang iyong daan palabas. Lumapit si attorney. David, binuksan ang isa sa mga folder, naglabas ng 3 sheet. Mr. De La Rosa, bukod sa current account, mayroon si Mang Tonyo ng mga investment sa bangko na ito. Bonds na nagkakahalaga ng 40 milyong pesos, mutual funds na 30 milyong pesos, at government securities na 50 milyong pesos. Inilapag niya ang mga sheet sa mesa isa-isa. Ang kabuuang pinansyal na assets sa institusyong ito, 204,203,478.90 pesos. Ang numerong iyon ay umalingaw-ngaw sa silid, 200 milyong pesos. Napanganga si Raka, kumapit sa likod ng upuan upang hindi mahulog. 200 milyong pesos. Opo, sabi ni Mang Tonyo. 50 taong pagtatrabaho, hindi kailanman nagastos sa mga walang kabuluhang bagay, hindi kailanman nagpakitang gilas, nag-ipon, namuhunan, at pinili ang bangko na ito. Dahil sa palagay ko, ay mapagkakatiwalaan ko ito. Tinakpan ni Mr. De La Rosa ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Nang ibaba niya ang mga ito, namumula siya sa galit. Raka, ikaw ay sinisante ng may kadahilanan, ng walang abiso, ng walang severance pay. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka ngayon. Hindi pakiusap. Kailangan ko ang trabaho na ito. Mayroon akong utang sa bahay, apartment, kotse. Dapat ay inisip mo iyan dati, Mr. De La Rosa. Nagsusumamo ako, ang aking mga anak. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mr. De La Rosa. Hindi mo inisip ang iyong mga anak nang pinahiya mo ang Ginoong ito. Hindi mo inisip ang mga kahihinatnan. Ano ang iniisip mo? Tawanan. Pakiramdam na nakakataas. Bumagsak si Raka, lumuhod sa sahig. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha. Patawad po. Talagang patawad po. Tiningnan siya ni Mang Tonyo mula sa itaas. Walang kaligayahan sa tanawin na iyon. Walang kagalakan. Tanging pagod. Leo, tawag ni Mr. De La Rosa. Ikaw din ay suspendido ng 15 araw ng walang sweldo at kailangan mong dumalo sa mandatoryong ethics training. Kung mayroong isang reklamo, isa lang. Susundan mo si Raka palabas ng pinto. Tumango si Leo ng may gulat, hindi nangahas na magprotesta. Tungkol naman sa iyo, Mang Tonyo, lumingon si Mr. De La Rosa. Sa ngalan ng bangko, ipinapaabot ko ang aking paumanhin, ang aking taos-pusong paumanhin. Hindi ito dapat nangyari. Tinatanggap ko. Gusto mo bang panatilihin ang iyong account sa amin? Tiningnan ni Mang Tonyo si Raka sa sahig, pagkatapos ay ang iba pang mga manager, pagkatapos ay si Andrea, pagkatapos ay si Mr. De La Rosa. Hindi, mahina niyang sabi. Ililipat ko ang lahat. Hindi na ako makapagtiwala. Yumuko si Mr. De La Rosa. Naiintindihan ko. Iyon ang iyong karapatan. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang mga folder. Tinulungan siya ni Attorney David. Lumakad sila patungo sa pinto. Dumaan kay Raka na nakaluhod pa rin. Hindi siya tumingala. Nananatiling tahimik ang silid. 2 security guard ang pumasok. Buong lakas na itinaas si Raka, inalayan palabas. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga yapak sa pasilyo. Huminto si Mang Tonyo sa labasan. Lumingon sa huling pagkakataon. Andrea, tawag niya. Salamat sa iyong tapang. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Lumabas si Mang Tonyo. Sumara ang pinto sa kanyang likod. Pagkatapos lamang ay huminga siya ng malalim. Tapos na. Umalis si Mang Tonyo sa silid na mabigat ang pakiramdam ng kanyang mga paa, ngunit kakaiba, magaan ang kanyang dibdib at pagod sa parehong oras. Ang pasilyo ng bangko ay tila mas tahimik kaysa kahapon. Walang tawanan, walang mapanuyang komento, tanging maingat na mga hakbang at pag-iwas sa tingin. Naglakad si Attorney David sa tabi niya na mahigpit na hawak ang mga folder na naglalaman ng mga dokumento. Dumaan ang 2 sa service area ng customer. Ilang empleyado na tumawa kahapon ay ngayon ay nakatutok na sa kanilang mga keyboard. Isang babaeng empleyado ang tumingala,
Binuksan ang kanyang bibig na parang gustong sabihin ang isang bagay, ngunit nagbago ang isip, yumuko muli sa harap ng salamin na pinto. Huminto si Mang Tonyo, tumingin sa likod sa huling pagkakataon. Nakita si Andrea sa malayo, nakatayo malapit sa ATM machine. Tinitigan niya ito nang may pag-aalinlangan. Nang mapagtanto na tinitingnan niya siya, itinaas niya ang kanyang kamay sa isang mahiyain na pagbati. Sumagot si Mang Tonyo ng isang maikling tango. Walang mga salita para sa sandaling iyon, tanging respeto. Sa bangketa, tila mas maliwanag ang araw. Inalis niya ang kanyang salakot sandali at hinayaan ang sariwang hangin na dumampi sa kanyang mukha. Ngumiti si Attorney David ng palihim. Nagtagumpay ka? Hindi ko alam kung nagtagumpay ako, David. Alam ko lang na tapos na ito. Tapos na para sa kanya. Para sa iyo, ito ay simula ng isang bagong yugto. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Naglakad siya patungo sa kanyang pickup. Bago sumakay, tiningnan niya ang buong gusali ng bangko. Ang mga salamin na bintana ngayon ay nagpapakita ng ibang bagay. Hindi na ang lalaking napahiya sa bangketa, kundi ang lalaking umalis na nakataas ang noo. Nang gabing iyon, umuwi si Mang Tonyo sa sakahan na may halo-halong damdamin na mahirap ipaliwanag. Ang kanyang lumang pick-up ay umungol sa pamilyar na kalsadang graba na dumaraan sa mga hilera ng mga puno ng niyog na gumagalaw sa simoy ng hangin. Nang dumating siya sa pangunahing bahay, hindi siya agad pumasok. Umupo siya sa beranda ng ilang oras na tinitingnan ang paglubog ng araw na nagkulay sa kalangitan ng mga gradasyon ng kahel, rosas at lila. Naglalayag ang isip ni Mang Tonyo kay Aling Nena. Iminamaneho niya ang kanyang asawa na nakaupo sa tabi niya tulad ng dati, hawak ang mga kamay na magaspang mula sa 12-12 taon ng pagtatrabaho sa lupa. Palaging sinasabi ni Aling Nena na darating ang katarungan sa tamang panahon, na ang mga mayayabang ay matututo ng kanilang sariling aral. At ngayon, sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Tonyo ang mga salitang iyon na naging katotohanan. Tama ka, mahal ko. Bulong niya sa hangin sa gabi. Sa wakas ay natuto na sila. Inilabas niya ang kanyang lumang leather wallet, binuksan ang kupas na tiklop at tinitigan ang larawan ni Aling Nena na nakangiti. Ang larawan ay kinunan sa kanyang 15 kaarawan, 4 na taon bago siya tuluyang umalis. Sa larawan, nakasuot si Aling Nena ng simpleng kebaya na kulay toska, maayos na nakapusod ang kanyang buhok at ang kanyang ngiti ay nagpakita ng kapayapaan na palaging nagbibigay ng kapayapaan kay Mang Tonyo. Hindi ako nagbago, sabi ni Mang Tonyo sa larawan. Suot ko pa rin ang parehong bota, parehong salakot, parehong checkered na kamiseta. Hindi ko kailanman pinanggap na iba ako. At ngayon, pinatunayan ko na hindi natin kailangang magbago para igalang, kailangan lang nating manatiling tapat sa ating sarili. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, mahimbing na natulog si Mang Tonyo. Walang bangungot tungkol sa mapanuyang tawa o paghamak na tingin. Tanging mapayapa at mainit na kadiliman na parang yakap mula sa isang taong labis na namimiss. 3 araw pagkatapos, sa isang mas maliit na apartment kaysa sa dati niyang tinirhan na may kalahating sarado na kurtina, tiningnan ni Raka ang kanyang sarili sa salamin ng banyo. Magulo ang balbas, malalim ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, nakakalat ang kurbata sa sulok ng sahig na parang patay na ahas. Walang humpay na nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa sa sala. Mga mensahe na hindi nasagot, mga tawag mula sa hindi kilalang numero, bagong notification, isa pang video na may kanyang pangalan na kumakalat, isa pang komento na nagsasabing nakuha niya ang nararapat. Ipinikit ni Raka ang kanyang mga mata sandali. Ang bangko, ang posisyon, ang sweldo, ang status, lahat ay naglaho sa isang araw. Huminga ng malalim si Raka, lumakad sa bintana at hinila ang kurtina. Sa ibaba sa kalsada, normal ang buhay tulad ng dati. Mga sasakyan, motorsiklo, mga taong nagtatrabaho. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang mapupuntahan. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang karera sa bangko.
kung paano siya nagsimula bilang isang ordinaryong teller, nagsumikap, nag-overtime gabi-gabi, isinakripisyo ang oras kasama ang pamilya upang makamit ang promosyon. Kung paano siya umakyat ng ranggo isa-isa mula sa teller patungo sa senior staff, pagkatapos ay supervisor at sa wakas ay branch manager. Akala niya ay naabot na niya ang tuktok. Akala niya ay hindi siya maaaring pabagsakin. Ngunit isang araw, isang bobong desisyon, isang malupit na gawain at lahat ay gumuho. Naalala ni Raka ang mukha ni Mang Tonyo nang unang pumasok sa bangko na iyon. Ang matandang lalaki na may maruming damit, pangtrabaho, lumang salakot, putikan, na bota. Agad na hinusgahan ni Raka, agad na nagpasya na ang lalaking ito ay hindi karapat-dapat igalang, agad na nagpasya na ang lalaking ito ay isang biro. Gaano siya kamali. Mahigpit na kinuyom ni Raka ang kanyang mga kamay hanggang sa namutla ang kanyang mga buko. Hindi niya sinisisi si Mang Tonyo. Sinasalamin niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang bobong paniniwala na ang damit ang nagtatakda ng halaga ng isang tao. Nagring muli ang kanyang cellphone. Ngayon ay nakita niya ang pangalan sa screen, ang kanyang asawa, si Lisa. Nag-alinlangan siya sandali at pagkatapos ay sumagot, "Hello, Raka, nasaan ka?" Tinatanong ka ng mga bata. Nakita nila ang video sa internet. Umiiyak si Dinda sa paaralan dahil inaasar siya ng kanyang mga kaibigan. Ang boses ng kanyang asawa ay tila pagod, galit at nag-aalala sa parehong oras. "Nasa lumang apartment ako na inuupahan natin dati bago tayo lumipat. Bakit hindi ka umuwi? Hindi ko sila kayang harapin ngayon, Lisa. Hindi ko kayang tingnan ang mukha ng mga bata sa kahihiyan na ito." Kahihiyan? Tumataas ang boses ni Lisa. Dapat ay inisip mo ang kahihiyan bago mo pinahiya ang matandang lalaki sa harap ng lahat. Ngayon, kilala ng buong bansa ang pangalan mo, Raka. Alam ng buong bansa ang ginawa mo. Hindi sumagot si Raka. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Dinala ng iyong mga anak ang kahihinatnan, patuloy ni Lisa. Nagsimulang mabasag ang kanyang boses. Si Dinda, 12 taong gulang, ay binubuli sa paaralan. Si Junjun, 8 taong gulang, ay nagtanong sa akin kung bakit masama ang kanyang ama sa matanda. Paano ko sasagutin ang tanong na iyon, Raka? Paano? Hindi ko alam. Kailangan mong umuwi. Kailangan mong harapin ito. Hindi malulutas ang pagtatago ng anuman. Bigyan mo ako ng oras, Lisa. Pakiusap, bigyan mo ako ng oras upang mag-isip. Mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng telepono, pagkatapos ay isang mabigat na hininga. Sige, ngunit huwag masyadong matagal. Kailangan ka ng iyong mga anak. Kahit na gumawa ka ng malaking pagkakamali, kailangan ka pa rin ng kanilang ama. Binaba ni Lisa ang telepono. Patuloy na hawak ni Raka ang cellphone sa kanyang tainga ng ilang sandali. Nakikinig sa walang laman na tunog ng naputol na koneksyon. Pagkatapos ay inihagis niya ang cellphone sa sofa at umiyak. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay tinidier, umiyak siya ng malakas na nanginginig ang katawan at nahihirapan sa paghinga. Samantala, ilang kilometro ang layo, naglalakad si Mang Tonyo sa pagitan ng mga hanay ng kanyang sakahan. Ang amoy ng lupa, basa na damo mula sa irigasyon, ang tunay na buhay ay pumupuno sa hangin. Mas nararamdaman niya ang kanyang sarili sa bahay doon kaysa sa anumang conference room. Ang mga puno ng niyog na itinanim niya, 30 taon na ang nakakaraan, ay matataas na ngayon. Ang kanilang mga dahon ay malumanay na gumagalaw sa simoy ng hangin. Huminto si Mang Tonyo malapit sa isang puno na minarkahan niya ng pulang ribon. Ang punong ito ay espesyal. Ito ang unang puno na itinanim niya at ni Aling Nena nang sila ay bagong kasal. Noong panahong iyon, bata pa sila, puno ng pag-asa at wala silang anuman, kundi pag-ibig at determinasyon na magtayo ng buhay ng magkasama. 15 taon, bulong ni Mang Tonyo habang dinidikit ang magaspang na puno.
50 taon ng pagsusumikap at ngayon ang sakahan na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong pesos. Ngunit alam mo, mahal ko, ang lahat ng pera na iyon ay walang kahulugan kumpara sa mga alaala ko sa iyo sa ilalim ng punong ito. Narinig niya ang tunog ng papalapit na pickup mula sa malayo. Tumawag na si Attorney David dati na sinasabi na darating siya na may ilang dokumento na kailangan pirmahan para sa proseso ng paglipat ng account sa bagong bangko. Naglakad pabalik si Mang Tonyo sa pangunahing bahay. Iniwan ang makasaysayang puno na may mainit na pakiramdam ng nostalgia. Nagring ang kanyang cellphone. Hindi kilalang numero na naman. Hello Mr. Tonyo. Ako po mula sa National Bank. Gusto po naming mag-schedule ng pulong para ipresenta ang isang personal investment proposal. Magalang siyang nagpasalamat, tinanggihan at binaba ang telepono. Ilang minuto pagkatapos, isa pang tawag, isa pang bangko, isa pang proposal, mga pangako ng eksklusibong card, VIP lounge, espesyal na tagapayo. Ngumiti lang ng bahagya si Mang Tonyo. Ibinaba ang mga tawag isa-isa, hindi nagmamadali. Ayaw nang marinig ang mga walang kabuluhang pangako. Mula nang kumalat ang viral video sa internet, nakatanggap si Mang Tonyo ng higit sa 100 tawag mula sa iba't ibang bangko at institusyong pinansyal. Lahat ay gusto siyang maging customer nila. Lahat ay nangangako ng espesyal na trato, premium na serbisyo at buong atensyon. Kakaiba, naisip ni Mang Tonyo. Isang linggo na ang nakakaraan, walang gustong mag-serve sa kanya. Ngayon, lahat ay nag-aagawan sa kanyang atensyon, ngunit hindi interesado si Mang Tonyo sa espesyal na trato. Ang gusto lang niya ay igalang bilang isang tao, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang karakter, hindi dahil sa kanyang balanse sa account, kundi dahil sa kanyang integridad. Dumating si Attorney David sa tamang oras tulad ng dati. Ang kanyang itim na sedan ay nakaparada sa harap ng pangunahing bahay at lumabas siya na may hawak na leather bag. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit may maliit na ngiti sa sulok ng kanyang mga labi. Mang Tonyo, may balita ako. Anong balita? Nag-apela si Raka sa kanyang pagkasante. Inaangkin niya na ang pagkasante ng walang severance pay ay lumalabag sa labor law. Huminga ng malalim si Mang Tonyo, hayaan mo siyang mag-apela, iyon ang kanyang karapatan. Hindi ka galit? Para saan pa ang galit? David, nawalan na siya ng trabaho, reputasyon, marahil pati pamilya. Ano pa ang kailangan kong kunin sa kanya? Tumahimik si Attorney. David sandali, humanga sa pagiging kalmado ng kanyang kliyente. Sa loob ng maraming taon bilang abogado, bihira siyang makakita ng tulad ni Mang Tonyo, isang taong may bawat dahilan upang humingi ng paghihiganti, ngunit pinili na huwag gawin ito. May isa pa, sabi ni Attorney David, ilang istasyon ng telebisyon at news portal ang gustong mag-interview sa iyo. Ang iyong kwento ay naging viral nationally. Nag-aalok sila ng malaking bayad para sa isang eksklusibong interview. Umiling si Mang Tonyo ng matatag. Hindi, ayaw kong maging celebrity dahil sa kahihiyan. Ayaw kong gawing libangan ang aking kwento. Nangyari na ang nangyari. Ngayon gusto kong bumalik sa aking normal na buhay. Sigurado ka ba, maaari itong maging isang pagkakataon upang ipalaganap ang mensahe tungkol sa hindi paghusga sa mga tao sa hitsura? Ang mensahe ay kumalat na. David, ang mga video ay napanood na ng milyon-milyong tao. Nakita na nila kung ano ang nangyari. Nagkaroon na sila ng sariling konklusyon. Hindi ko na kailangan magdagdag pa. Tumango si Attorney David ng may respeto. Sige, kung gayon, tapusin na natin ang mga dokumento ng paglipat. Umupo sila sa simpleng mesa sa kusina, ikinalat ang mga dokumento sa lumang ngunit maayos na kahoy na ibabaw. Maingat na binasa ni Mang Tonyo ang bawat pahina, pinirmahan kung kinakailangan at nagtanong kung may hindi malinaw. David, eto na, sabi ni Mang Tonyo habang pinirmahan ang huling pahina. Paano mo ito pinili? Pinili ko ang Bangko ng Kaunlaran. Mayroon silang magandang reputasyon sa pagserbisyo sa mga customer mula sa iba't ibang pinagmulan. At higit sa lahat,
Mayroon silang programa para sa pagpapalakas ng mga magsasaka at maliliit na may-ari ng sakahan. Sa palagay ko ay kasama sa kanilang mga halaga ang sa iyo. Ngumiti si Mang Tonyo. Magandang pakinggan. Salamat David. Walang anuman Mang Tonyo. Isa pa. Gusto ka ni Andrea makilala. Gusto kanyang pasalamatan ng personal. Sabihin mo sa kanya na dumating siya anumang oras. Bukas ang pinto ng aking bahay. Sa ilalim ng beranda ng pangunahing bahay, inayos ni Andrea ang kanyang backpack sa kanyang tuhod. Dumating siya sa sakahan sa imbitasyon ni Mang Tonyo at Attorney David. Nang walang uniforme ng bangko, nakasuot ng simpleng maong at t-shirt, mas mukha siyang bata kaysa sa bangko. Hindi ninyo kailangang gawin ito, sabi niya habang tinitingnan ang brown na sobre sa mesa. Sapat na po ang apprenticeship. Ginagawa ko lang ang tama. Dahil doon nga, sagot ni Mang Tonyo, ang taong gumagawa ng tama nang hindi umaasa ng kapalit ay isang bihirang tao. Itinulak ni Attorney David ang sobre sa kanya. Full scholarship sa management o law. Piliin mo ang pinakamahusay na universidad at kung kailangan mo, may apprenticeship sa aking opisina. Naluha ang mga mata ni Andrea. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo kailangang sabihin ang anuman, sabi ni Mang Tonyo. Matuto ka lang at kapag may kapangyarihan ka na sa iyong mga kamay, alalahanin mo kahapon, alalahanin mo ang mga taong pumapasok sa anumang lugar na may takot na mapahiya. Tumango si Andrea, pinisil ang sobre sa kanyang dibdib. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi, ngunit ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pag-asa at determinasyon. Mang Tonyo, sabi ni Andrea pagkatapos huminahon. Maaari po ba akong magtanong ng isang bagay? Siyempre, paano po kayo nananatiling kalmado? Ibig kong sabihin, matapos ang lahat ng ginawa sa iyo ni Raka, paano po kayo hindi sumabog sa galit? Tumahimik si Mang Tonyo sandali, seryosong pinag-iisipan ang tanong, pagkatapos ay sumagot siya sa malumanay, ngunit puno ng paniniwala na boses. Ang galit ay apoy na sumusunog sa sarili. Andrea, kung hahayaan kong kontrolin ako ng galit, magiging katulad ako ni Raka. Huhusgahan ko ang ibang tao, sasaktan ko ang ibang tao, at sa huli ay sasaktan ko ang aking sarili. Ang aking asawa, si Aling Nena, ay palaging nagtuturo na ang tunay na katarungan ay hindi nagmumula sa paghihiganti. Ang katarungan ay nagmumula sa katotohanan, at ang katotohanan ay nailantad na. Tiniis na ni Raka ang kahihinatnan ng kanyang mga gawa. Ano pa ang kailangan kong kunin sa kanya? Lubos na sinipsip ni Andrea ang mga salitang iyon. Naramdaman niya na parang natututo siya ng isang aral sa buhay na mas mahalaga kaysa sa anumang itinuro sa unibersidad. Salamat po Mang Tonyo, hindi lamang para sa scholarship na ito, kundi para sa aral na ito. Aalalahanin ko po ito habang buhay. Alalahanin din ang isa pa, dagdag ni Mang Tonyo. Kapag naging matagumpay ka na balang araw at naniniwala ako na magiging matagumpay ka, huwag mo kailanman kalimutan kung saan ka nagmula. Huwag mo kailanman kalimutan kung paano pakiramdam na maging isang maliit na tao na binaliwala. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang itaas ang iba, hindi upang ibagsak sila. Tumango si Andrea ng seryoso. Ipinapangako ko po, Mang Tonyo, ipinapangako ko po. Pagkatapos umalis ni na Andrea at Attorney David, naglakad si Mang Tonyo nang mag-isa patungo sa bodega kung saan niya iniimbak ang mga kagamitan sa pagsasaka. Isang bagong traktor na makintab na bagong dating ay sumisikat sa tabi ng isang lumang makina na halos hindi na gumagana. Inilapat niya ang kanyang kamay sa katawan ng bagong traktor, nararamdaman ang lamig ng metal. Sa isang sandali, naisip niya kung paano ang traktor na ito ang orihinal na dahilan ng lahat. Gusto lang niya bumili ng kagamitan iyon lang, at sa daan, natapos niyang bilhin ang isang bagay na mas mahalaga, paggalang. Umupo si Mang Tonyo sa isang lumang kahoy na bangko sa sulok ng bodega, tinitingnan ang bagong traktor na may malalim na pag-iisip. Naalala niya ang mahabang paglalakbay na nagdala sa kanya sa puntong ito
17 taong pagsusumikap, 17 taong paggising bago sumikat ang araw at pagtulog pagkatapos lumubog ang araw. 50 taong paglinang ng lupa, pagtatanim ng binhi, pag-aani ng ani, at pagtitipid ng bawat sentimo na maaaring itipid. Noong bata pa siya, maraming tao ang nagduda sa kanya. Tinanong siya ng kanyang mga kapitbahay kung bakit hindi siya naghahanap ng trabaho sa lungsod tulad ng ibang mga kabataan. Inasar siya ng kanyang mga kaibigan dahil pinili niyang maging magsasaka sa modernong panahon. Maging ang ilang miyembro ng kanyang pamilya ay nagmungkahi na ibenta niya ang lupang mana at magsimula ng isa pang mas kagalang-galang na negosyo. Ngunit nanatili si Mang Tonyo sa kanyang paninindigan. Naniwala siya sa lupa na minana niya sa kanyang ama. Naniwala siya sa pagsusumikap at katapatan. At higit sa lahat, naniwala siya kay Aling Nena na palaging sumusuporta sa kanya sa bawat hakbang. Magtatagumpay tayo, palaging sinasabi ni Aling Nena kapag dumadating ang mahihirap na panahon. Hanggat magkasama tayo, magtatagumpay tayo. At nagtagumpay nga sila. Ang sakahan na dating ilang ektarya lang ay ngayon ay lumalawak hanggang sa abot ng tanaw. Ang ani na dating sapat lang para makakain ay ngayon ay iniluluwas na sa iba't ibang bansa. Ang ipon na dating ilang libong pesos lang ay ngayon ay umabot na sa milyon-milyong pesos. Ngunit sa buong paglalakbay na iyon, hindi nagbago si Mang Tonyo. Patuloy siyang nagsusuot ng simpleng damit pang trabaho. Patuloy siyang nagmamaneho ng parehong lumang pick-up. Patuloy siyang nakatira sa parehong bahay na itinayo ng kanyang ama ilang dekada na ang nakakaraan. Hindi dahil sa hindi niya kayang bumili ng mas mahusay, kundi dahil sa hindi niya naramdaman na kailangan. Ang karangyaan ay para sa mga taong kailangang patunayan ang isang bagay, sabi ng kanyang ama na si Mang Ben. Hindi natin kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Alam natin kung sino tayo. Ang mga salitang iyon ay nakatanim ng malalim sa puso ni Mang Tonyo at naging prinsipyo ng kanyang buhay. Ilang linggo pagkatapos, pumasok si Mang Tonyo sa isa pang sangay ng bangko sa kalapit na bayan. Parehong bota, parehong salakot, parehong kamiseta, tulad ng dati. Sa pila, 3 tao sa harap, 2 sa likod. Ilang mausisa na tingin, ngunit walang agresibo. Nang dumating ang kanyang turno, tiningnan ng batang manager na nakasuot ng madilim na asul na suit mula sa computer. Magandang umaga, sir. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Gusto ko pong ilipat ang aking account dito. Customer na po kayo sa ibang bangko. 30 taon na po. Nagsimulang ipaliwanag ng manager ang mga serbisyo, ngunit huminto sa gitna ng pangungusap nang makita ang pangalan sa form. Nilunok ni Mang Tonyo. Malinaw na lumipas sa kanyang isip ang mga larawan mula sa viral video. May problema po ba? Tahimik na tanong ni Mang Tonyo. Wala po, sir. Walang problema. Mabilis na nakontrol ng manager ang kanyang sarili. Gusto ko lang po siguraduhin na tratuhin po kayo dito sa paraan na nararapat sa inyo ng may respeto. Tiningnan ni Mang Tonyo ang mukha ng kabataan. May takot doon, ngunit mayroon ding kakaiba. Isang uri ng bagong atensyon na ipinanganak mula sa kwento na kumalat na sa internet. Hindi ka kailangang matakot na magkamali sa akin, sabi ni Mang Tonyo. Huwag mo lang akong tratuhin ng iba kung isang araw ay pumasok ako dito na may bagong damit. Ngumiti ang manager ng nahihiya. Ipinapangako ko po, sir. Hinding-hindi po ako huhusga sa sinumang customer sa kanyang damit. Pinirmahan ni Mang Tonyo ang mga dokumento ng paglipat. Nang tumayo siya upang umalis, tumayo rin ang manager. Maaari po ba akong magtanong ng isang bagay? Siyempre. Sa lahat ng iyong pinagdaanan, naniniwala ka pa rin ba sa mga bangko? Nag-isip sandali si Mang Tonyo. Hindi ako naniniwala sa mga gusali o logo. Naniniwala ako sa mga taong pinipiling maging iba sa loob nito. Napanganga ang batang manager sa sagot. May karunungan sa simpleng mga salitang iyon na nagparamdam sa kanya ng pagiging maliit ngunit inspirasyon. Sa bangketa, tila mas maliwanag ang araw. Inalis niya ang salakot sandali at hinayaan ang sariwang hangin na dumampi sa kanyang mukha.
Sa isang sandali, naisip niya si Aling Nena na iniisip ang kanyang ngiti na nakikita ang lahat ng ito. Gugustuhin mo sigurong makita ito, mahal ko, bulong niya. Pagkatapos ay lumakad siya ng 2 hakbang, huminto at tiningnan ang lungsod sa harap niya. Mga sasakyan, tindahan, mga taong nagmamadali. Pareho pa rin ang mundo, ngunit hindi na siya ang lalaking tumatanggap na yumuko. Nang araw na iyon, nang umuwi siya sa sakahan at umupo sa ilalim ng beranda na may mainit na kape sa pagitan ng kanyang mga palad, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ng isang taong nagtatago, kundi ang kapayapaan ng isang taong hinarap ang bagyo at nanatiling nakatayo. Nagsimulang lumubog ang araw sa kanlurang abot tanaw na nagkulay sa kalangitan ng magagandang kulay. Dahan-dahang sinipsip ni Mang Tonyo ang kanyang kape, tinatamasa ang bawat sipsip. Sa malayo, lumilipad pauwi ang mga ibon sa kanilang mga pugad na bumubuo ng nagbabagong pormasyon sa papalubog na kalangitan. Ngumiti si Mang Tonyo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Naramdaman niyang tunay na payapa, hindi dahil sa naghiganti siya, hindi dahil sa sinira niya ang kanyang kaaway, kundi dahil pinatunayan niya sa kanyang sarili at sa mundo na ang halaga ng isang tao ay hindi tinutukoy ng damit na suot niya o ng sasakyang minamaneho niya. Ang halaga ng isang tao ay tinutukoy ng kanyang karakter, ng kanyang integridad, ng paraan ng kanyang pagtrato sa ibang tao, lalo na sa mga walang maibigay bilang kapalit. At alam ni Mang Tonyo na nalampasan niya ang pagsubok na iyon. Ngayon, huminga ng malalim at isipin kung ilang beses kang tiningnan ng isang tao mula ulo hanggang paa at nagpasya kung sino ka nang hindi nalalaman ang iyong pangalan. Ilang pinto ang isinara dahil lamang sa iyong mga damit, dahil sa iyong simpleng paraan, dahil sa iyong pinagmulan. Ang kwento ni Mang Tonyo ay maaaring kathang-isip lamang, ngunit alam mo na sa labas, nangyayari ito araw-araw, sa mga bangko, sa mga tindahan, sa mga kumpanya, sa mga paaralan. Hinuhusgahan ang mga tao sa pamamagitan ng relo, sa pulso, ng kotse sa garahe, ng pabango na ginagamit at hindi sa karakter na dala sa loob. Kung ikaw ay kailanman hinusgahan sa hitsura o nakakakilala ng isang taong nakaranas ng ganoon, isulat dito sa komento ang isang salita lang, oo. Iyon lang, hindi lamang isang komento. Ito ay isang tahimik na sigaw na nagsasabing, nararamdaman ko ito sa aking sariling balat. Ito ay isang paraan upang ipakita na ang kwentong ito ay hindi lamang kay Mang Tonyo. Ito ay sa iyo, sa libu-libong tao. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, kung sa isang sandali ay naramdaman mo ang galit, ang puot o ang ginhawa nang mailantad ang katotohanan, kung gayon, kailangan mong ipalaganap ito sa mas maraming tao. Ibahagi ang video na ito sa isang taong palaging minamaliit, sa isang simpleng kapatid na nagsusumikap at walang nakakakita, sa isang kaibigan na napahiya sa tindahan, sa trabaho, sa isang interview. Hayaan ang kwentong ito na maging yakap para sa mga nakakaramdam ng kawalang halaga dahil walang nakakakita sa kung ano ang nasa loob. At kung gusto mo ang mga kwentong tulad nito tungkol sa hindi inaasahang katarungan, tungkol sa mga simpleng tao na nagbubunyag sa mga nakakaramdam na sila ay mas mahusay, ito na ang oras upang sumali sa mga naniniwala doon. Mag-subscribe sa channel na ito. Dito, bawat video ay isang bagong buhay, isang bagong pakikibaka, isang twist na maaaring mangyari sa sino man sa atin, mga kwento ng ordinaryong tao na humaharap sa pang-iinsulto, mga twist na walang inaasahan, at mga pagtatapos na nag-iiwan ng buhol sa lalamunan o isang ginhawang ngiti. I-activate ang bell upang hindi makaligtaan ang mga susunod na kwento. Dahil ngayon, ang turno ni Mang Tonyo. Bukas ay maaaring kwento ng isang taong mas katulad mo kaysa sa iyong naiisip. Sumulat ng oo sa komento. Ibahagi ang video na ito at mag-subscribe ngayon. At alalahanin ang isang bagay bago umalis. Huwag kailanman husgahan ang balanse ng isang tao sa pamamagang ng damit na suot niya.